Tumangutango naman si Rafael at tumingin-tingin pa sa mga pictures ko doon na mga naka-frame. Tumingin ako kay Joy. Nakaawang ang labi niya. Mommy? Mommy ang tawag sa'yo ng anak na Ryder? Manghang tanong niya. Kumagat labi ako tumango. Oo, simula nung bumalik ako sa mansyon, Mommy na ang tawag niya sa akin. Hiniyaan ko na lang dahil doon siya masaya. Tumango-tango si Joy. Ayos nagkaroon ka agad ng instant na anak. Pero okay lang, super cute niya naman. Sinabi mo pa. Nagkukwentuhan pa si nanay at si Ryder kaya lumabas muna kami ni Joy kasama si Rafael. Nagpunta kami ng tindahan niya. Nakakatuwa pa si Rafael dahil mukhang first time makakita ng tindahan na maraming pagkain. Manghang-mangha siya. What do you like? Do you like this? Tanong ni Joy kay Rafael habang itinuturo ang mga nakadisplay na candy sa mga garapon. Hinawakan ko naman si Rafael habang nakatungtong sa bangkong mahaba at nakatingin sa mga paninda. Natatawa ako kay Joy dahil halos pumilipit ang dila sa kaka-English. Naubusan ako ng English dito sa anak-anakan mo, mate. Sino ba may sabi mag-English ka? Tagalogin mo na lang kasi. Nakakaintindi ba siya ng Tagalog? Oo naman. Yun naman pala Akala ko spoken ng dollar tong anak-anakan mo May speech delay siya, kaya hindi nakakapagsalita ng diretso. Pero nag-i-improve naman siya. Dati, 2 word lang ang kaya niyang bigkasin. Ngayon dumadami na. Paliwanag ko kay Joy para hindi na siya magtaka. Kaya pala. Binalingan ko si Rafael. Anong gusto ni Rafael? Ito, gusto mo dito? Cheesecake. Bawal si Rafael sa chocolate. Itinuro ko na lang ang cheesecake. Bawal siya sa mga chocolates at anumang matatamis. Na-hyper kasi siya ng sobra. Tinuro naman niya ang cheesecake. Kumuha naman si Joy na 1 piraso noon at iniabot kay Rafael. Kuryoso naman itong tiningnan ni Rafael at iniabot din sa akin. Kinuha ko naman iyon at binuksan saka ibinigay sa kanya. Tiningnan ko mukha niya habang tinitikman ang cheesecake. Yum yum, mommy. Sambit niya at nalakihan na ang kagat. Natuwa naman ako at nagustuhan niya. Papabili tayo kay daddy niya ng marami. Tumangutango naman siya, tinuro pa ang cheesecake na nakadisplay. Kaya kumuha pa ng isa si Joy at ibinigay kay Rafael. Ano sasabihin mo kay Tita Joy? Tumingin si Rafael kay Joy at ngumuso. Thank you. You're welcome, Pogi. Cute-cute mo? Pinagigilan pa ni Joy ang pisngin ni Rafael. Inalis ko naman ang amo sa gilid ng labi ni Rafael. Moming-mommy na talaga. Nilangon ko sa Joy na may nanunuksong ngiti sa labi. Ginusuan ko lang siya. Tiningnan ko ang bahay namin, nakaharap lang ng tindahan. Bukas ang pinto at nakikita namin si Ryder na nakikipagtawanan na kay nanay. Malamang binobola na naman niya si nanay. Tumingin siya sa amin at ngumisi. Kumaway naman sa kanya si Rafael at pinakikita ang kinakain. Umupo naman ako sa mahabang bangko at iniupo na rin si Rafael habang sarap na sarap sa kinakain. So magkwento ka naman, mate. Kumusta na kayo ni Papa Labs mo? Tanong ni Joy at umupo na rin sa tabi namin ni Rafael. Ayos lang. Tipid na sagot ko pero kilala ko ang kaibigan. Ano pa? Tinignan ko si Joy. Nakaguhit ang pilyang ngisi sa kanyang labi. Ano pa? Painosenteng tanong ko. Nagkiss na kayo? Nag-init ang mukha ko. Sabi niya ganyan ang susunod niyang itatanong. Huwag mo sabing hindi pa, sasabulutan kita. Umikot ang mata ko. Oo na, nagkiss na kami. Mahinang sabi ko. Namilog naman ang mata ni Joy at impit pang tumili, nakilig na kilig. Talaga? Saan kanya kinis? Sa lips? Oo. Saan pa? Tila nagliliyab na sa init ang mukha ko sa tanong ni Joy. Sasabihin ko ba sa kanya na buong katawan ko hinalikan na ni Ryder? Uy, namumula siya. Saan ka pa niya kinis Ang dami mong tanong, tumigil ka na nga. Baka matandaan pa ni Rafael ang mga sinasabi mo Saway ko na sa kanya pero sobrang init na ng mukha ko. Umagikik naman siya. Uy, di niya masagot na diretso. Tumigil ka na. Kunwaring inirapan ko siya. Hi Lucy, sabi niya uuwi ka ngayon. Sabay naming nilingon ni Joy sa Rico na bagong dating. Malapad ang ngiti niya. Siya lang mag-isa at wala ang mga barkada niya. Siguro ay mga naka-duty pa. Hello Rico. Bati ko sa kanya. Ang talas talaga ng pang-amoy mo. Bira agad ni Joy.
Ikaw naman, ang talas ng dila mo. Oh, sino tong poging bata na kasama nyo? Hey Pogi, apir tayo? Tinaas na Rico ang isang kamay sa harap ni Rafael. Umapir naman sa kanya si Rafael. Anak siya ni Ryder. Say hi to Kuya Rico, Rafael. Untag ko kay Rafael. Kumaway naman si Rafael kay Rico at bumungis-ngis. Anak to ng mayabang na yun. Hindi niya kamukha ha? Ray! Daig ni Rico nang paluin siya sa braso ni Joy. Bibig mo, naririnig ka ng bata. Totoo namang mayabang ang lalaking yun. Porket malaking tao lang siya. Nakangusong sabi ni Rico tumingin sa loob ng bahay namin kung nasaan si Ryder na kunot noong nakatingin sa amin. Feeling close talaga kay Nanay Luisa ang kumag. Normal lang naman na maging close siya kay Aling Luisa dahil sila na ni Lucy. Sambit ni Joy. Mahinang kinurot ko si Joy sa tagiliran. Ang daldal niya talaga. Pero mainam na rin iyon para malaman na Rico at hindi na ito umasa. Natigilan naman si Rico at tumingin sa akin. Kayo na, ni Ryder? Sinagot mo na siya? Kimi akong ngumiti at tumango. Nag-alala naman ako nang gumuhit ang lungkot sa mga mata niya. Alam kong nasaktan siya. Bakit siya, Lucy? Dahil ba mayaman siya? Nahimigan ko ang hinanakit sa kanyang boses. Naintindihan ko naman ang nararamdaman niya. Hindi sa ganoon, Rico. Mahal ko si Ryder kaya sinagot ko siya. Hindi ba? Pinaliwanag ko na sa'yo. Matagal ng crush ni Lucy si Ryder. High school pa lang kami, no? Nauna siya kesa sa'yo. Sabat ni Joy. Muli ko namang kinurot sa tagiliran ng kaibigan ko. Wala man lang preno ang bibig niya. Bagsak ang balikat na umupo sa kabilang bangko si Rico. Malungkot na malungkot ang kanyang mukha. Kumamot pa siya sa ulo. Napakagatlabi naman ako. Naawa ko sa kanya pero anong gagawin ko? Wala talaga ako nararamdaman sa kanya. Kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. I'm sorry, Rico. Kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. Sabi ko, tumingin siya sa akin at malungkot na ngumiti. Huwag kang mag-sorry, Lucy. Wala ka namang kasalanan. Ilang beses mo na akong binasted eh. Ako lang talaga makulit. Malakas ang loob kong mangulit dahil alam kong wala pa nagmamay-ari sa'yo. Pero ngayong meron na. Wala nang dahilan para mangulit pa ako. Pero magkaibigan pa rin naman tayo, Rico, at hindi na magbabago yun. Oo naman, magkaibigan pa rin tayo. At kapag sinaktan ka ng lalaking iyan, sabihin mo lang sa akin at uupakan ko yan. Natuwa na ako sa sinabi niya. Medyo gumagaan na rin ang atmosphere sa paligid namin. Makabanta ka, kala mo kaya mo si Ryder. Baka isang pitik ka lang nun. Bira na naman ni Joy kay Rico. Oy, malaking tao lang yan, no? Pero wala yan. Yakang-yaka ko yan. Nakikita niyo tong muscle na to? Tinaas ni Rico ang manggas ng damit at flenex ang muscle niya sa braso. Malaki naman ang muscles niya. Yun nga lang, mas doble ang laki ng muscles ni Ryder at matigas pa. Kayabangan mo na naman, Rico. Hindi ako nagyayabang, no? Gusto mo, iumpog pa kita dito sa muscles ko eh. Nakangising sabi ni Rico kay Joy. Ang kapal mo, ampaw naman yan. Ampaw pala ha, halika rito, subukan mo. Natatawa na lang ako sa bangayan ng dalawa. Pati si Rafael ay nakikitawa na rin. Wala talaga silang kasawaan sa pakikipag-asaran sa isa't isa. May chemistry talaga silang dalawa. Mukhang nagkakasiyahan kayo dito ah. Halos sabay-sabay kaming lumingon kay Ryder na nakalapit na sa amin. Daddy, yum. Pinakita ni Rafael ang hawak niyang cheesecake kay Ryder. Tumango naman si Ryder at ginulo ang buhok ng anak. Gumala ang tingin niya sa amin pero huminto kay Rico. What are you doing here? Tanong niya kay Rico. Kinabahan ako sa tono ni Ryder na pagkamaangas. Akala mo? Aray! Daing na Rico nang kurutin na naman siya sa braso ni Joy. Sumagot ka na maayos. Pinandilata ng mata ni Joy si Rico. Ayoko nga. Binalingan ni Rico si Ryder. Hoy, ikaw, balita ko kayo na ni Lucy ah. Sigang sabi niya. Tumaas naman ang kilay ni Ryder. Hanso, wag mo akong masauso. Alagaan mo yung si Lucy. Huwag mo sasaktan yan kundi ako makakalaban mo. Wala akong pakialam kung malaking tao ka at mayaman. Banta ni Rico. Natouch naman ako. Dama ko ang sensibilidad sa mga salita niya. Ngumisi naman si Ryder. Hindi mo na kailangan yan, bata. Pero salamat sa concern mo sa girlfriend ko. Maghanap ka na lang ng ibang babae dyan. Pwede naman itong si Joy. Sabay turo ni Ryder kay Joy.
Sabay pang kunwaring nasuka ang dalawa. Ang OOA na nga nila eh. Si Rico ay nakahawak pa sa leeg at kunwari hindi pa makahinga. Napangisin na lang din ako. May paganyan-ganyan pa sila. Mamaya mabalitaan ko sila na. Nagtagal pa kami hanggang hapon sa bahay. Talagang sinamahan lang namin si nanay at nakipagkwentuhan. Close na nga rin ni nanay si Rafael na nanay din ang tawag sa kanya. Bago kami umuwi sa mansyon ay dumaan muna kami sa supermarket para kami isang pamilya habang nag-grocery. Karga ni Ryder si Rafael habang tulak niya ang cart namin. Ako naman ay naglalagay sa cart ng mga bibilhin namin. Look, Rafael, cheesecake ko. Pinakita ko kay Rafael ang isang pack ng cheesecake. Inabot naman niya ito at niyakap. Nagustuhan talaga niya ang cheesecake, kaya kumuha ko ng 2 balot. Ikaw, sweetie, wala ka bang bibilhin? Tanong sa akin ni Ryder. Napkin lang saka shampoo at sabon. Sabi ko, yun lang? Oo, saka na ako mamimili ng marami kapag sinweldohan mo na ako. Hindi mo na kailangan maghintay ng sweldo. Sige na, kunin mo na lahat ng gusto mo. Tumingin ako sa kanya. Talaga? Ngumisi siya. Oo, kung gusto mo, ipamili mo na rin sila, Melinda. Okay, sabi mo yan ha. Tuwang sabi ko. Mabuti nga yun na ipamili ko rin sila Ate Melinda para hindi lang ako. Halos mapuno ang cart namin dahil sa dami ng mga inilagay ko. Karamihan ay puro hygienic product na kailangan namin mga babae. Pero karamihan ay puro sanitary napkin. Wala kasing tindahan na malapit sa mansyon. Kaya kailangan may stock kami lagi ng napkin just in case na biglang magkaroon. Nakakatawa pa nga si Rafael dahil akala niya yung mga tinapay. Ryder, babe! Napalingon ako sa babaeng tumawag sa pangalan ni Ryder. Saktong nakalapit na ito kay Ryder at nakahalik na sa pisngi. Tila naman may kumurot sa puso ko lalo na nang mamukhaan ko ang babae. Ito yung babae na nakajugjugan niya noon sa opisina niya. Brenda, what are you doing here? Kunot nung tanong ni Ryder. Nasa mukha niyang parang hindi natutuwa na makita ang babae pero ewan ko lang. Of course, nag-grocery. Masiglang sabi ng babae at humawak pa sa braso ni Ryder. Pero piniksi ni Ryder ang braso at lumapit sa akin. Oh, kasama mo pala ang bagong yaya ng anak mo. Nanguiyam na sabi ng babae na tiningnan pa ako. Mula ulo hanggang paa. Nakaramdam ako ng panliliit sa sinabi niya. Normal lang naman siguro na makaramdam ako ng ganito lalo na kapag kaharap ang mga babaeng naugnay kay Ryder na mga hindi naman basta-basta mga babae. Inakbayan naman ako ni Ryder at kinabig palapit sa kanya. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang pagsimangot ng babae at pag-irap sa akin. She's my girlfriend and Rafael's new mommy. Hayag ni Ryder. Nakagat ko naman ang labi sa kilig. Akala ko itatanggi niya ako eh. Kinabahan din ako at natakot. Umawang naman ang labi ng babae at nagsalubong ang mga kilay. No way! You're joking, right? Hindi ka nag-girlfriend because you hate commitment. Natatawang sabi ng babae na akala mo ay may nakakatawa sa sinabi ni Ryder. Tumingin naman ako kay Ryder. Ngumiti siya sa akin at hinalikan ako sa noo. Doon na rin ako tuluyang napangiti. Nawala ang agam-agam sa puso ko. Pero ang babae ay halos lumuwa ang mga mata. Seriously? Oh my God, I can't believe it. Pumatol ka sa isang tiyamay? Bulalas ng babae. Watch your mouth, Brenda. Sikmat na Ryder sa babae. Natahimik naman ito't umikot nila ang mga mata. Whatever, Ryder. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo at bumaba na ang taste mo sa babae. I'm warning you, Brenda. One more word. Palalabasin kita sa mall na ito oro mismo. Bantanan na Ryder. Umawak na ako sa braso niya. Nakikita ko sa mukha niyang nagagalit na siya sa babae. Baka patulan niya nga ito. Hindi na umimik ang babae at umirap na lang sa amin na tumalikod. Bumuntong hininga naman ako. Tila ako nakahinga ng maluwag nang umalis ang babae. Are you okay, sweetie? Malambing na tanong ni Ryder sabay hapit sa bewang ko. Ngumuso ako at umirap sa kanya sabay layo. Bakit ang dami mong babae? Baero ka talaga, no? Hindi naman siya agad nakaimik at humima sa batok. Nagmukha siyang binatilyong nahuli ng magulang dahil sa kalokohan. Noon yun, sweetie. Hindi na ngayon. Talaga lang, ha? Talagang talaga. Actually, simula nang may naramdaman akong kakaiba sa'yo, tinigilan ko na ang pagkikipagkita sa kanila. We, maniwala.
Matiim siyang tumingin sa akin ng diretso sa mata. Seryoso din ang kanyang muka. I'm telling the truth, sweetie. Kumagat labi ako. Damang ko namang nagsasabi siya ng totoo. Basta simula ngayon ako na lang at wala ng iba. Ngumiti na siya ng malapad. Yes, sweetie. Kapag nang babae ka, manlalalaki din ako para patas tayo. Natigilan siya at nandilim ang mukha. No way. Muntik na ako matawa sa itsura niya na tila gusto ng mangumbag. Di naman ako seryoso sa sinabi ko malalalaki din ako. Kapag nang babae siya, siguradong hihiwalayan ko siya at magpapakalayo-layo ako. O, anong gusto mo? Ikaw lang? Unfair naman yun, no? Hindi ako mabababae, pangako yan. At wala na rin lalaki ang dadaan sa buhay mo kundi ako lang. Anya at muli kong hinapit sa bewang sabay halik sa buko. Promise yan, ha? Promise, sweetie. I love you. I love you too. Love you, mommy, daddy. Natuwa kaming pareho ni Ryder nang biglang sumabat si Rafael. Ibinaba ni Almira ang bintana at hinubad ang suot na dark shade. Tumingin siya sa malaking bahay. Mas mukha nga itong mansyon sa laki kaysa bahay. Ito ang pangarap niyang bahay. Dito na pala nakatira si Ryder at ang anak nila. Wala na pala ito sa dati nilang bahay. Tiningnan niya ang mga bantay sa malaking gate. Mukhang mahigpit ang pagbabantay ng mga ito at hindi basta-bastang makakapasok ang kahit na sino. Maski siya na ina ni Rafael. Bumuntong hininga siya. Gusto niyang makita ang anak. Siguradong malaki na ito. Wala siyang masyadong balita dito kahit pictures nito. Ang pictures lang nito na meron siya ay noong baby pa ito. Pero meron siyang isang picture noong 1 taong gulang pa lang ito. Kuha iyon ng kaibigan niya nang makita nito sa isang gathering si Ryder kasama si Rafael. Pinadala iyon ng kaibigan sa kanya. Namiss niya ang anak. Naging makasarili siya at iniwan ito kay Ryder. Inuna niya ang career niya kaysa dito. Hindi niya tinupad ang pangakong babalik agad. Noong panahon na iyon ay hindi pa siya handa magkapamilya. Hindi pa siya handa maging ina. Hindi pa siya handang iwanan ang mundo ng pagmumodelo. Gusto niya ang limelight, ang flash ng camera, lalong-lalo na ang mga features sa cover ng mga kilalang magazine. Pero ngayon nandito na siya. Tapos na ang kontrata niya. Nakauwi na siya. Gusto niya makita ang anak pero alam niyang hindi ganoon kadali iyon. Galit sa kanya si Ryder at halos isumpa siya noon sa pag-iwan niya kay Rafael. Hindi na to sinasagot ang mga tawag niya. Humingi siya ng update tungkol kay Rafael pero wala itong ibinibigay. Isang beses nitong sinagot ang tawag niya para pagbantaan lang siya. Susubukan niyang kausapin si Ryder tungkol sa anak nila pero kung hindi siya nito mapagbibigyan ay haharapin niya na lang ito sa korte. Siya ang ina ni Rafael. Siya ang mas may karapatan. Rafael baby, nandito na si mommy. Kukunin na kita sa dada mo. Isinuot niya ang dark shade nang may 2 lalaki na bantay sa gate ang lumapit sa kanya. Ma'am, good afternoon. Sino po sila? Magalang na tanong ng isang lalaki na semi-kalbo at malaki ang katawan. Nginitaan niya ang mga ito ng matamis. I'm Almira, your boss, ex-partner, and Rafael's mother. Pakisabi sa boss niyo, nagbalik na ako. Itinaas niya na ang salamin ng bintana at pinausad na ang sakyan. Iniwan niya ang 2 tauhan na mga nakangangalang. Ngumisi siya at tinulinan pa ang pagpapatakbo sa kotse. Naniningkit ang mga mata ko habang sinuzoom ang kuha ng CCTV sa labas ng gate. Napatiimbagang ako nang malinaw kong nakita ang mukha ni Almira. Nakabalik na nga siya at ang lakas pa na loob na tumapak sa lupain ko. Pinuntahan ako ng 2 tauhan kanina para sabihin ang ipinapasabi ng babaeng iyon. Alam kong sa pagbabalik niya ay may sadya siya. Isinandal ko ang likod sa backrest ng leather chair at hinilot ang sentido. Parang biglang sumakit ang ulo ko sa biglaang paglitaw ni Almira. Ramdam kong problema ang dala niya. Subukan lang niyang manggulo. Guguluhin ko din ang buhay niya. Sa labas ng bahay, sa malawak na lawn ay naglalaro kami ni Rafael ng badminton gamit ang maliit na plastic niyang racket at shuttlecock. Tuwang-tuwa siya kapag napapalo ang shuttlecock at napapatili pa. Pati tuloy ako ay nahawa na rin sa tili niya.
Lumakas ang palo niya at humagis ang shuttlecock sa may kalayuan. Akmang lalapitan ko iyon para damputin pero naunahan na ako ni Gerald. Dinampot niya iyon at lumapit sa akin para ibigay. Salamat. Nakangiting sabi ko. Tipid lang siyang umiti at tumango. Kumusta ka na pala? Yung sugat mo magaling na? Tanong ko. Ngayon ko lang ulit siya nakita. 3 araw siya sa ospital at nakalabas na rin. Pero pinagpahinga muna siya ni Ryder. Siguro, umuwi siya sa kanila. Ang balita ko ay sinalo niya ang bala na para kay Ryder kaya siya ang napuruhan. Gusto ko magpasalamat sa kanya. Magaling na. Nagilom na siya. Balita ko kayo na ni boss. Nakangisintura niya. Nag-init naman ang mukha ko. May pagkatsismoso din pala siya. Kung sa bagay, hindi na rin nakapagtataka na malaman niya dahil alam na nga ng lahat ng mga kasambahay at tauhan. Mom pa nga minsan ang tawag sa akin ng mga tauhan. Teka, kababalik mo pa lang ba? Imbes na sagutin ang tanong niya ay tinanong ko na lang siya ng iba. Oo, magre-report ako kay boss. Welcome back. Nasa library office siya. Tumango naman siya at nag-excuse na para pumasok sa bahay. Gerald, tawag ko sa kanya. Kunot noong lumingon siya sa akin. Ngumitil ako sa kanya. Salamat sa pagligtas mo kay Ryder. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, ma'am. Nakangising sabi niya. Sinimangutan ko siya. Ma'am ka dyan. Sige na nga, umalis ka na. Pumasok ka na sa loob. Puntahan mo na ang amo mo. Ingat ka lang dahil mainit ang ulo nun. Bakit? Binitin mo? Napasinghap ako at namilog ang mata kasabay ng pag-iinit ng aking muka. Baliw. Mahinang sabi ko. Tumawa lang siya tumalikod na. Mga lalaki talaga. Pare-parehas ng iniisip kong minsan. Binalingan ko na lang si Rafael na nasa halaman na at pinapalo ito ng hawak na plastic na raketa. Agad ko siyang nilapitan para sawayin. Huwag yan, Rafael. Magagalit sa'yo si Yaya Lorna. Inilayo ko na siya sa halamanan. Pero ang makulit na bata ay bumungis-gis lang. Play na lang tayo ulit. Ibinigay ko sa kanya ang shuttlecock at naglaro ulit kami. Pero sa gitna ng paglalaro namin ay may naramdaman akong parang may nanonood sa amin. Nagpalingalinga ako. Wala namang tao na malapit sa amin. Wala nga rin tao sa pavilion na pahingahan ng mga tauhan. Nasa guardhouse naman ang ilang tauhan at nagbabantay pero wala sa amin ang atensyon nila. Lumipad ang tingin ko sa labas ng malaking gate. Sa kabilang kalsada ay may kotseng pula ang nakaparada. Bahagyang nakababa ang salamin. Hindi ko maaninag ang tao sa labas pero alam kong may tao at nakatingin siya sa amin. Ipinagsawalang bahala ko na lang iyon at ipinagkibit balikat. Itinuloy ko na lang ang pakikipaglaro kay Rafael. Nagangat ako ng tingin nang bumukas ang pinto ng library office. Pumasok si Gerald. Binitawan ko naman ang hawak na ballpen at hinubad ang salamin. Good afternoon, boss. Bate niya. Tinanguan ko naman siya at iminuwestra ang couch at umupo naman siya doon. Kamusta naman ang mga sugat mo? Magaling na, boss. Humilom na ang sugat. Tinanggal na ng doktor ang tahi. Tumangutango naman ako. Paglabas niya sa ospital ay ipinagpahinga ko muna siya ng 2 linggo para magpagaling. Malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil sinalon niya ang 2 balang para sa akin. Kung hindi siya umarang, ako sana ang napuruhan. Sigurado ka ba na kaya mo nang bumalik? Yes, boss. Nababagot na nga ako sa amin. Ngumisi ako. Hindi kasi siya sanay na napipirmi lang sa bahay. Palibhasa ay dating pulis. Napatalsik lang siya dahil sa isang bintang ng politiko at ipinakulong siya. Tinulungan siya ni Papa at nilinis ang pangalan niya hanggang sa naging bodyguard siya nito. At pagkatapos ng termino ni Papa ay sa akin naman siya namasukan bilang kanang kamay ko. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo, Gerald. Salamat nga pala sa pagliligtas mo sa akin. Ngumisi siya. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, boss. At nangako ako sa ama niyo na hindi kayo pababayaan. Kulang pang kabayaran iyon sa ibinigay niyong tulong, mag-ama sa akin. Ngumisi na rin ako. Pero sa susunod, huwag mo na gagawin iyon. May pamilya ka rin. Ang lola na lang meron ako. Kahit na, pamilya mo pa rin siya. Paano na siya kung mawala ka? Ngumiti lang siya. Anyway, nilagay ko na sa account mo ang bonus mo. Salamat, boss. Kung kaya mo na talaga, pwede ka nang bumalik. Tumango siya. Balita ko, boss. Nakabalik na raw si Almira. Bumuntong hininga ko. Nung isang araw, nagpakita siya dito at ngayon ay nandiyan na naman siya sa labas ng gate at tinatanaw si Rafael.
Ano balak niyo? Hahayaan ko lang siyang tanaw-tanawin si Rafael, pero hanggang doon lang siya. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya. Hinihintay ko lang na lumapit siya sa akin at sabihin na gusto. Papaano naman si Lucy? Kumunot ang noo ko sa kanyang tanong. Walang magbabago sa amin ni Lucy, Gerald. Hindi maapektuhan ang relasyon namin sa pagbabalik ni Almira. Ang nag-uugnay lang sa amin dalawa ay si Rafael. Nagkibit-balikat siya. Paano kung kunin niya si Rafael? Ngumisi ako. Hindi ako makapapayag. Sa akin lang ang anak ko. Ano, matapos niyang abandonahin ang anak ko, babalik siya para lang kunin ito? Wala siyang karapatan. May karapatan siya, boss. Mas malaki ang karapatan niya kasi sa inyo. Dahil siyang ina. Ang batang sanggol hanggang sa 7 edad ay dapat nasa pangangalaga pa ng isang ina. Nasa ilalim yan ng family code. Natigilan ako at matiim na tumingin kay Gerald. Diretso siyang nakatingin sa mga mata ko. Dati siyang nagsaserbisyo sa gobyerno at alam niya ang mga batas. Hindi niya ako tinatakot at pinapaalalahanan lang. Hindi ako natatakot, Gerald. Kahit anong batas pa yung nasa ilalim ng family code, hindi pa rin makukuha ni Almira si Rafael. Sa akin lang anak ko. Sa amin ni Lucy. Okay, pinapaalalahanan lang kita, boss. Malaki din naman ang chance mong manalo kung sakaling ihain ito ni Almira sa Sgado. Pero mas maganda kung pag-usapan niyo na lang ito para hindi maapektuhan si Rafael. Maraming salamat sa pagpapaalala, Gerald. Tumayo na si Gerald. Labas na ako, boss. Pupunta na ako ng barracks. Tumango ako. Bumalik ka dito pagkatapos ng hapunan. May pag-uusapan pa tayo tungkol sa mag-amang marasigan. Yes, boss. Ikaw na bahala sa mga tauhan. Namiss ka nila. Ngumisi lang siya at tinungo na ang pinto. Nang makalabas na si Gerald ay pabagsak kong isinandal ang likod sa backrest ng leather chair at hinilot ang sentido. Hindi pa ako tapos sa problema ko sa mag-amang marasikan. Dumagdag pa itong si Almira. Dinampot ko ang cellphone at dinayal ang numero ni Atty. Regalado. Mainam na iyong ikonsulta ko na sa kanyang karapatan ko kay Rafael at makapag-isip na ng paraan para hindi makuha sa akin ni Almira ang anak ko habang maaga pa. Pagkaparada ko sa kotse ay sinukbit ko na ang branded kong bag sa balikat at lumabas na. Inayos ko ang buhok kong kulay brown na inililipad ng hangin. Kahit may kahanginan ay malinsangan pa rin dahil tarik na tarik ang araw. Isunuot ko na ang dark shades ko at humarap sa 4-story building na pahaba na pag-aari ni Ryder. Dito siya nag-oopisina. Dati ay maliit lang ito at isang floor lang. Nag-uumpisa pa lang ang builder's company niya noon. Pero ngayon, ang laki na ng ipinagbago nito. 4 na taon pa lang ang lumilipas. Ang balita ko ay nangunguna ang builder's company niya sa buong probinsya. Malalaki ang mga proyektong hawak nila sa buong Luzon. Sobrang yaman na ni Ryder. Bukod pa sa yaman ng mga magulang niya, nasa kanya din mapupunta dahil siya lang ang nag-iisang anak. May sarili din siyang yaman galing sa sarili niyang pagsisikap. Hindi na nakapagtataka iyon. Kilala ang pamilya niya. Dating gobernador ang kanyang ama na iginagalang ng lahat. Kaya maswerte ang anak ko na siya ang ama. Dahil balang araw, makikinabang din siya sa yaman ng ama niya. Ngumisi ako at naglakad na sa entrance ng building. Nakapag-set na ako ng appointment nung isang araw para makausap si Ryder. Akala ko itatanggihan niya ako. Mabuti na lang at hindi. Siguro ay namiss niya rin ako. Ako rin naman, sobrang namiss siya kahit may pagkabarumbado siya. Saan po kayo, ma'am? Magalang na bati sa akin ng isa sa 2 guard. Ngumiti ako sa kanila. Sa opisina ni Ryder. May appointment ako sa kanya. Ano po ang pangalan niyo, ma'am? Almira Tinio. Wait lang po, ma'am. Tatawagan lang po namin sa itaas. Hindi naman ako nagtagal sa pag-iintay at pinapasok na ako ng 2 gwardya. Matapos makipag-usap sa kabilang linya, sinabi pa nila sa akin kung saan ang opisina ng kanilang amo. Sumakay ako ng elevator at pinindot ang 4th floor. Hindi naman ako nahirapang hanapin ang opisina ni Ryder. Sa labas ng opisina niya ay nakatalaga ang desk ng kanyang secretary. Hindi na ito ang dating secretary niya. Siguro nag-resign na dahil hindi kinaya ang pagiging terror niya. Good morning, miss. I'm Almira Tinio. Mabait na ngumiti ang secretary at tumayo. Binati niya rin ako. Binuksan ng secretary ang pinto at sumilip sa loob. Sinabi niya sa kanyang amo na nandito ako. Kumislot naman ang gitna ko nang marinig ang malaking boses ni Ryder. Malakas pa rin talagang epekto niya sa akin. Naalala ko noon kami